sorry. Okay, so now ang ating nabasa is patungkol sa ambassadorship at patungkol sa pagiging new creatures in Christ. Therefore, ang ating pag-aaralan ngayon ay mababasa natin is new creatures in Christ. At ang focus natin talaga dito, pag-aaralan natin is how to live a life of an ambassador. So kasi as new creatures in Christ, nabasa natin we are ambassadors for Christ. At siyempre, walang sawa na pag-aaralan natin to. Okay. Itong diagram na to, it is the diagram of the kingdom or the diagram of God's covering. So now, mayroon tayong tinatawag na problems in life. At siyempre, kapag tayo ay may problema, nakikita ng mga tao sa atin ang ating pagiging Kristiyano, how we react and act. So, ito yung nag-act tayo bilang anak ng Diyos because we are under God's covering. At dahil we act at nag-react tayo sa mga problema, nakikita ng mga tao yan. Kaya, yan yung kratos. Yeah, that is the power of having the presence of God in us. At dahil yung kratos na ito, siyempre nakikita rin ng ibang mga tao yan, kaya pumapasok sila sa tinatawag na dunamis or teaching or learning experience so that they will be knowing about the doctrine of salvation, about the gospel of Christ and the gospel of the kingdom. At kapag sila po ay nakapag-aral na, they are now receiving the authority coming from God. Napakahalaga ang authority because ang authority lamang ang makakapagbigay sa atin ng matagumpay na journey with Jesus Christ. At alam natin na ang kratos, marami talaga ang tinatawag ng Diyos because ang gusto ng ating Panginoon is everyone shall be saved. So everyone is called unto salvation. Kung mababasa natin sa pagiging ambassadors, yan po ay hindi po para sa mga lang natin yan, sa mga citizens nila, kundi inviting also other people to join them. Kaya nga may tinatawag na embassy. Ayan, pag-uusapan natin mamaya yan. Okay. At dahil dito, may mga gusto, may mga ayaw, may gustong maging part ng covering ni Lord, kaya they are chosen. But not everyone that are chosen, kumbaga, they are fit to represent God. Because alam naman natin to, Matthew 7, many will say unto me, Lord, Lord, but I will say unto them, I do not know you, and you will not enter into the kingdom of God because you are workers of iniquity. Kailangan mong maging ordained. Okay, so, okay, now, pag-aralan natin ito. Hello, Ria Marie. Okay, so, okay, embassy. Ito pag-aralan natin, embassy. So, ang embassy, ang kratos nito, parang ganito. Andito tayo sa Pilipinas. Okay? Dito sa Pilipinas. Sandali lang po Okay. Yan. Okay, andito tayo sa Pilipinas at nakikita natin yung US Embassy. Pag nakikita natin yung US Embassy, wala tayong masyadong napapansin doon eh. Kapag yung building lang ang nakikita natin, di ba? It's a building. Pero may makikita ka sa labas ng US Embassy, may mga nagbabantay ng mga sundalo, ng mga guard at saka minsan may pulis. Kasi yan yung trabaho ng host state o host country ng Pilipinas na kailangan pinoprotektahan nila ang embassy. Ito kagandahan ng embassy. Ang embassy once nandoon sa ibang bansa, ito ay under the protection of the host state. At dahil under the protection of the host state, magtataka ka, ano kayang meron doon? Ano kayang meron doon? So may mga makikita ka, may nagrarally dyan, yung mga anti-US government. Nagrarally yung mga yan. Maraming mga anti. So magtataka ka, anong meron doon? So kapag gusto mong mapag-aralan, titignan mo sa YouTube o tignan mo sa news, ano bang meron doon? Ano yan? So nalaman mo US Embassy. At hindi mo titignan ang US Embassy sa loob, ang titignan mo is Amerika.
Ano ba ang meron sa Amerika? Bakit may embassy dito? So pag-aaralan mo, ay, ang ganda pala ng buhay doon. Ang saya. Hindi tulad sa sitwasyon namin dito. So anong gusto mong gawin ngayon? Gusto mong maging maayos. Gusto mong maging part ng embassy yun. So ngayon, ang tawag natin diyan is Kratos, nai-influensyahan ka. Okay? Ang unang influence is, ano yun? Ano, bakit nagkakagulo? Anong meron? Parang sa pagiging Kristyano, anong meron? Anong meron doon? May gathering doon, ano yun? So punta sila, ay may ano pala dito, may banda, may kantahan. Pagkatapos papakinggan niya, iba yung song ah. Mukhang patungkol kay Jesus o patungkol kay Jesus. So nakikinig siya. And then doon sa ma-influensyahan siya. Maaaring mag-stay siya roon o papasok siya sa loob or aalis siya. Yun. You are influenced, nakarinig ka, pero tanong, will you be part of it? Tayo gusto nating maging citizens of US kasi mas maganda ang buhay doon sa Amerika. As we think about it, parang gano'n, no? So, we are now wanting to be part of it. So, we want to be inside. So, we will be taught, matututukan tayo kung paano makapasok sa loob. At kapag nakapasok ka na sa loob, okay, halimbawa, how to apply for a immigrant visa. You're not applying for a tourist visa. You're applying for an immigrant visa. So, kailangan may kakilala ka sa loob. Kapag wala kang kakilala sa loob, hindi ka makakakuha ng immigrant visa. Tama? Kailangan may kakilala ka, may mag-represent sa'yo, may mag-sponsor. Yun ang right word, may mag-sponsor sa'yo. At dahil na sponsoran ka, hindi ka pa rin ibig sabihin, porque may nag-sponsor sa'yo, makakakuha ka ng visa, immigrant visa. You need to apply for it. So mag-a-apply ka ng sa online, mag-apply ka ng visa mo. At hindi yun libre, magbabayad ka. May certain amount sa Philippine peso yata is about 9,000 to 10,000 pesos yung babayaran mo. Application pa lang yon. At pagkatapos nun, pag nasabihan ka, okay, we have received the payment, we have received your application, please go to at this certain date for an interview. So pupunta ka na naman doon, i-interviewin ka bago ka makakuha ng tinatawag na approved visa. At aside from that, ang kakaiba sa visang ito, pagkatapos mayroon pang mga yung tawag ito, pag immigrant visa, mayroon pang tinatawag na physical. Magfi-physical ka pa. So pupunta ka pa doon sa accredited hospital. Hindi ka pwedeng pumunta sa basta-basta hospital. Doon sa accredited hospital which is St. Luke's. Okay, kung anong accredited doon. Bago ka kapasok, may isubmit mo yung mga papers mo doon sa interviewer. And then, interview na, diyan na. So, ang interview, inulit ko, ang interview doon, hindi tatagal ng 5 minutes. Okay? Maiksi lang yan. Kaya dapat composed ka. Alam mo yung sinasabi mo. Baka mamaya, yung application mo, yung sinulat mo sa application mo, yun doon nila kasi ibibase eh. Iba ang nasasabi mo. Therefore, your declaration is different from your action. Nakuha nyo? Your declaration is different from your action. Kapag gano'n magyayari, even though you're indoctrinated, even though you know how, pero you are iba ang ginagawa mo, hindi ka ma-approve. Ibabalik sa yung passport mo, okay, try next time. Okay, or we will call you, we will call you. Pero pag kinuha yung passport mo, ibig sabihin, nakapasa ka. So pag nakapasa ka, now, ikaw na ngayon ay tinatawag na part of the nation. You are now installed. Pero hindi pa diyan natatapos. Okay? Kasi green card holder ka pa lang. Okay? Hindi ka pa citizen. Pagdating mo doon sa Amerika, okay, take note, hindi ka dito makakakuha ng citizenship.
hindi sa Pilipinas. Hindi porke may embassy, makakakuha ka ng citizenship. Kailangan mo pumunta doon sa mismong kaharian, mismong bansa. Kaya punta ka sa Amerika. And you will stay there for certain time until na pwede ka nang mag-apply for a tawag ito, citizenship. At syempre, titignan lang record mo. Kung meron kang mga criminal records doon, checkin nila, uh, have you been paying your tax? Are you good? So, checkin nila lahat yan. At meron kang SS number, checkin nila yan. Kumusta yung pagbabayad mo sa sa mga Medicare mo, something like that. Everything will be inspected. And then kapag nakita nila na okay lahat, okay, you are now a US citizen. Kaya nga you will be already part of that country. You are now under the jurisdiction of America. Amen. Now, the same thing sa ating buhay. Meron tayong tinatawag na kratos. Okay, magbibigay ako ng example. Kaya i-end ko muna to. Sa ating buhay, mayroon tayong tinatawag na kratos. Okay, yung kratos na ito yung nakikita ng mga tao sa atin. Ito yung the power of witnessing. Kasi kailangan mayroong basis eh. At ang number one basis natin, sana, is Adam. Pero pumalpak si Adam. And then sumunod sila Cain sana. Pumalpak si Cain dahil pinatayin si Abel. Then sumunod si Seth. Then, diretso, pumalpak silang lahat. Sumunod si Noah. And then, sige, dumami na naman ng tao. Pero, gumawa na naman sila ng Tower of Babel. Na ang gusto nila, may itaas ang kaharian nila, hindi kaharian ng Diyos. Bagsak na naman sila. And then dumating kay Abraham. That was in Genesis 11. Genesis 11 yung Tower of Babel. In Genesis chapter 12, doon na pumasok si Abram. At doon na nagsimula na naman na minumold ng Panginoon si Abraham so that he will be the model ng kaharian ng Diyos. Okay. Now, dito, may sumama kay Abraham. Nakita niya na pinagpapala siya ni Lord. Walang iba kundi yung pamangkin niya, si Lot. At umalis sila doon, hindi pa mayaman si Lot. Pero si Abraham mayaman na. Kasama yung mga servants niya eh. And then, mababasa nyo sa Genesis chapter 13. Open ko lang. Genesis chapter 13. Sandali yan. Okay. Nababasa nyo? Okay. Now, nung sumama siya, and Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And Lot also, in verse 5, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for the substance was great, so that they could not dwell together. So yumaman din si Lot because of Abram. Now, dito sa verse 7, and there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and herdmen of Lot's cattle. Okay. So, to cut the very, very long story short, is nag-away yung mga alipin nila. Hindi sila Lot at saka si Abraham ang nag-away. Ang hindi nagkakaintindihan yung mga alipores nila, mga servants nila. At ang pinag-awayan nila, lupa. Inulit ko, lupa. Hanggang ngayon, pati dito, sa ating bansa, ang pinag-awayan, lupa. Magkakapatid, nagpapatayan dahil sa lupa. So, pero dito, hindi naman sana naging problema yun eh. Kung nanindigan si Lot. Inulit ko, kung nanindigan si Lot, hindi siya nanindigan eh. Nakinig siya sa strife ng dalawa. Nakita niya strife. Hindi niya nakita yung blessing. Hindi niya nakita, yung blessor. Ang nakita niya yung blessing. My presence here
hinders me to gain more. Yun yung nasa isip ni Lot. Okay? Inulit ko. My presence here together with you, okay? Kung babasahin niyo Genesis 13, parang ganito, ipaparaphrase ko. Ang presensya ko na kasama ka, ito ang nagiging hadlang upang ako ay makatanggap ng mas maraming pagpapala. Ano ko nyo? Kaya doon sabi niya, kailangan natin maghiwalay. So instead of journeying with God through Abraham, ang akala niya, God is blessing him. God is blessing Lot. Nakalimutan niya na ang ambassador ay hindi siya. Ang ambassador ay si Abraham. Ang tinawag ay si Abraham. Ang tawag natin sa kanya is saling pusa. Okay? Saling pusa lang siya eh. Okay? Sabihin mo sa katabi mo kapag may kasama ka, saling pusa lang naman tayo eh. We are not the ones who are called. The Jews are called. Sila yun, ang pinakaunang calling eh. Okay? Hanggang sa nadamay tayong lahat. Okay? Ang una talaga, ang natawag is Israel. Kaya they are called the chosen people of God. Tayo, we are enemies of God. Pero kailangan lumapit ang buong bansa sa Israel so that they will know God. So kaya nga, yun ang gustong gawin ni Lord para ma-introduce ang kingdom. So now, hindi nakita yun ni Lot. Ang nakita niya is that, ako hari din. Ako pinagpapala din ni Lord. Hindi dahil sa tao ito. Baka ang iniisip niya ito pa. Kaya yung mayaman tong taong ito dahil sa akin. Hindi siya nakarinig sa Diyos. Si Abraham nakarinig kay Lord. Pero sinabi niya, sa akin na pinagpapala si Abraham dahil sa akin. Dahil sa akin. Kapag ganun na ang world natin, kundi dahil sa akin, pag-aari ko yan, sarili ko yan. Kundi dahil sa akin, wala yan, wala to, wala, ako, akin. Makinig kayo, Maggie, patibong ng kaaway yan. Kapag lumalaki na yung pera mo, lumalaki na yung ari-arian mo, akin, ganyan ka, kapatid, natutulad ka kay Lot. Okay, so umalis siya. At kagandahan nito, tinanong pa ni Abraham, saan mo gusto pumunta? To the left or to the right? Anong tinignan ni Lot? Hinanap ni Lot yung mas magandang lupa. Ang nakita niyang magandang lupa ay doon sa Sodom. Kaya sabi niya, dito ako. Mas maganda ang lupa dito. Mas magandang pasture land to para sa mga ari-arian ko. So he went there. This is now my green pasture. Kaya tayo mga kapatid, sometimes we look for greener pastures. But we are not asking God. Hello, knock. We are asking for greener pastures, but we are not asking God. Tignan mo si Abraham, he totally relied on God. Sabi niya, okay, you go there, and I will go on the opposite direction. Hindi siya nag-stay doon. I will go to the opposite direction. Bakit? Hindi pa yun yung destination niya. May destination siyang iba. Kasi siya ay dinadala ni Lord. Amen. So take note of this. Kapag ikaw ang nagdedesisyon sa sarili mo na hindi ka nagkukonsulta sa Diyos o sa mga spiritual parents nyo, sometimes bumabagsak tayo. Kaya nga, ako may spiritual, meron kaming spiritual mentor, walang iba kundi si Bishop Donald. We ask kapag may mga major decisions that we are about to take. So anyway, balik tayo doon. So question, anong nangyari kay Lot? Okay? Genesis 19. Ano niyo lang, para hindi na tayo lipat-lipat. Genesis 19. Mababasa niyo sa Genesis 19 na si Lot ay natagpuan ng dalawang angels na pumunta doon para gunawin ang Sodom. Nakaupo doon si si Lot sa gate
ng Sodom, doon sa gate. He was sitting at the gate. So, that position alone, sitting at the gate, sino ba yung umuupo sa gate? Number 1, king, hari. Okay? Number 2, either number 1, hari. Number 2, representative ng hari. Number 3, mga tax collector. Okay, tax collector. And number 4 is yung elders ng elders na o kaya mga kinikilalang elders ng mga ng lugar na pinagkukunan ng advice. Ang tawag natin diyan, counselor. So sila yung nagbibigay ng counsel sa mga tao may problema. So hindi pwedeng maging hari si Lot. Bakit? Because makikita natin noong time na niligtas ng Panginoon tuloy ni Abraham si Lot. Okay, pinasalamatan siya ng hari ng Sodom. Hindi si Lot ang nagpasalamat. Therefore hindi siya royalty. Okay? Second, hindi siya kasama sa government ng Sodom. Why? Because hindi nagpasalamat ang hari ng Sodom para kay Lot. Pasasalamat niya isa mga tao niya. Okay? Third is that he does not have any any influence at all. Bakit? Kasi noong nalaman ng mga tao na may pinapasok si Lot na dalawang lalaki, pumuntad lahat ang mga tao doon. Elderly, mga young people, mga middle-aged people, even children, went there. Ang sabi nila, ilabas mo yung mga bisita mo so that we may know them. Anong ibig sabihin, know them? Rerapin namin sila. Pag sinabi kasi no, doon sa King James, sa Old Testament, no means to have, okay, men and women. Ganun. So, they were practicing sodomy. Kaya nga Sodom. They were practicing sodomy. They were practicing man and man, women and women, pedophile, matanda sa bata, pagkatapos bestiality, all kinds of the lust of the flesh. Grabe. Carnal. Napaka-carnal. Okay. So, makikita niyo doon na hindi nirerespeto si Lot. Therefore, he was not holding any position at all. Pastor, bakit mo sinasabi ang patungkol sa position ni Lot? Listen. He was a man filled with riches when he was with Abraham. When he made a choice, a decision, mas maganda dito. I will prosper here. Nasaan na yung pag-aari niya? Kanya? If you are going to defy God, all the blessings that God had given you will be lost. It will not be taken by God. You will lose it because you went away from the presence of God. Amen? So yan yung napakahalaga ng jurisdiction. Kapag umalis ka sa jurisdiction ng Panginoon, you will be lost. And everything that you have, yung naipundar mo, you have invested, it will be lost. Kaya nga, ito yung lesson, napakagandang lesson sa buhay ni Lot. Ano kagandahan? Ano kagandahan ito? Was Lot, nakalimutan na? Kinalimutan na ba? The answer is, no. Yun yung kagandahan nito. Because naging parte siya sa buhay ni Abraham. Inulit ko, naging parte siya. Para siya prodigal son. Okay? Kung hindi binati ni Lot, yung dalawa, wala siya. Makakalimutan siya. Take note, sino ang inonor ni Lord dito? Inonor ni Lord si Abraham. Wow. Ito yung napakaganda na balita. Genesis 18. Basahin yung Genesis 18. God honored the words of Abraham. Okay? So, ano yung words ni Abraham? Was it a request or was it bargaining?
He bargained with God. Pero the definite answer of God depends not on Abraham, but depended on Sodom. Nakuha natin? It depended on Sodom. Pero napakaganda dito. Sinabi ni Lord na gugunamin ko ang Sodom pag there are 10, at least 10. Pero there were only one. Walang iba kundi si Lot. Only one. Wala nang iba. Di dapat gunawin din, di ba? Pati si Lot. Yan yung bargain nila eh. Patay na dapat si Lot eh. Pero what made God do what He did? Okay? Because of what Lot did. He welcomed these two angels. Sabi natin angels, okay? Hindi yan yung katuruan natin, ha? Kasi kung pag-aaralan natin yan, mas malalim yan, okay? Meron pang, ano yan, if we're going to talk about Trinity, okay? Kasama yan, dalawang yan sa Trinity. Okay? So, wag mo na ngayon, okay? Kasi pansinin niyo sa Genesis chapter 18, basahin niyo. Okay, just a slight, no, patitikman ko lang kayo ng konti. Sa Genesis 18, nag-uusap yung tatlo. Shall we tell Abraham what we're about to do? Di ba? Okay, sabi niya, seeing that he will represent, okay, he will be a great man. So, makita natin nag-usap yung tatlo. And then yung dalawa, nauna na. Naiwan yung isa. At yung isang yon walang iba kundi ang Diyos Ama. Therefore, sino yung dalawa? Bakit siya magko-consult? Shall we tell? Angels ba yun? So therefore, sino yung dalawa? Automatic. Okay? It's the Son and the Holy Spirit. So, pero huwag natin masyado pag-aralan yun kasi naka 20 minutes na ako. Less than 20 minutes. Okay. So do you have any question? Maganda ba yung lesson natin ngayon? Okay? So now, this is now, balik tayo sa ano natin sa ating presentation. Okay? So huwag kang aalis sa jurisdiction. Ulit ko, huwag kang aalis sa jurisdiction. Because pag umalis ka sa jurisdiction, kawawa ka. Okay? Now, isa pang slide. Okay, ito yung ano natin, ito yung pinaka-original ng ating diagram of God's covering or the diagram of the kingdom of God. So, makikita natin dito yung Kratos, yung ating testimony, yung ating witnessing. Okay? We are living witnesses of God. How can we be witness? Okay, mamaya pag-usapan natin yan. So, you are witness. Pagkatapos nun, as you are a witness, you are the one calling the people para sa Panginoon. Yan yung trabaho natin eh. Yung as we are witnessing to other people, we are calling them. Kaya kung pag-aaralan natin dito sandali lang pag-aaralan natin dito sa ating binasa, okay? Okay. So, we have, okay, dito. Because ang gusto ni Lord is to reconcile the world unto Himself. Ano yung ginagawa nila Paul, ng mga apostles? They are reconciling the people to God. At yan yung trabaho natin. Bakit? We are ambassadors for Christ. So, ang trabaho natin is to allow the people to be reconciled to God. Bakit kailangan natin gawin to? Because Jesus Christ, who knew no sin, became sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. So napakahalaga na kailangan na tayo ang maging Kratos sa mga tao. Okay? So na as we become Kratos, nakikita nila
sa pamamagitan ng buhay natin, hindi lang sa pamamagitan ng salita. They will now go inside the covering of God and they will be indoctrinated and learn about God. Now they become chosen. They become chosen. Inulit ko, they become chosen. Pero not everyone that are chosen are ordained. Okay? John chapter 6, basahin nyo yan. From verse 1 to the last verse. The whole chapter, John 6. It's about the disciples of Jesus Christ and most of the disciples that left him. Okay, they were chosen, but hindi nila naabot ang ordination. They were chosen, they learned about Christ, they learned about the kingdom, they experienced the miracles of Christ, but they followed Jesus no more. John chapter 6, 66. They followed Jesus no more. Okay? Lalong-lalo sinabi niya sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hindi nila makayanan yun eh. So that, ang ginawa nila, dahil hindi nila makayanan, umalis sila. Hindi sila nakapasok sa ordination. Kailan ba yung ordination? Ang ordination is kung pwede ka nang iwanan ni Lord. Okay? Inulit ko. Kailan mo masasabing ino-ordain ka na ni Lord? Kung kaya ka ng pagkatiwalaan ni Lord. Pastor, meron ba sa Bible yan? Meron ba? Meron. Tinulog ko doon sa ibang mga binabible studyhan ko. Ito yung sabi ko sa kanila. Not all the verse in the Bible is to be shared to all men. Okay? You have to rightly divide the word of truth. John chapter 1 at John chapter 12, pwede mong ituro yan sa unbelievers. The parables of Jesus Christ, pwede mong ituro. But John chapter 13 up to 17, hindi mo pwedeng ituro. Why? Because those are for the believers na sumusunod sa Kanya. Take note of this. John chapter 13 is ando doon na natapos na yung tinatawag na communion. John chapter 13, ando doon yung paghuhugas sa paa. Tama? Washing of the feet. Kasama doon si Judas. Pero nung ini-impart na ni Lord ang wisdom patungkol sa kaharian ng Diyos, pinaalis niya si Judas. Kaya nga, dito, nagbigay na siya ng warning. John 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go, I will come again and receive you so that where I am, there will you be also. So therefore, bakit sinasabi ito ni Lord? John 14 yun. John 15. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should bring much fruit, and that fruit should remain. That whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Okay, so napansin niyo yung sequence. From John 13, nag-uumpisa na, kinausap niya yung believers, pero kinausap niya yung magbibitray sa kanya na umalis. Gawin mo dapat mong gawin. Kasi kung nag-stay doon si Judas, it means that nagsisi siya. Ayaw niya nang gawin yung plano nila. Kasi nakaplano na yan eh. Yung betrayal ni Judas, nakaplano na yan. Hindi haphazard na pumunta si Judas doon sa mga Pharisees. Okay? Hindi haphazard yan. Nakaprepare yan. Nakaprepare yan. When we sin, it is prepared. We don't sin na bigla lang. Nakaprepare yan eh. We decided on that. Amen? Kaya kung gusto mong talagang magsisi, ang kailangan mong gawin is that you also prepare. You prepare.
You prepare your heart. You prepare your mind. You prepare your life to be surrendered to God. Submission to God. So now, balik tayo doon. Balik tayo doon. So now, and then sinabi sa John chapter 14, may mangyayari. At ang mangyayaring ito, do not be troubled. If you believe in God, believe also in me. Kung ano mangyayari sa akin, take note. Kung naniniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin. Everything that will transpire, believe. Believe in me. So those were instructions of God para sa crucifixion niya eh. Okay? Sabi ko to kay Ma'am Irene na ang mistake naming mga pastor, ginagamit namin ang John chapter 14 sa patay. Hindi dapat sa patay yun eh. It's about preparation. Preparation for, halimbawa may problema ka. You prepare your heart. Kasi baka mamaya may problema ka. You reject the word. No, you prepare your heart. You believe in Christ. No matter what happens in your life, you believe in Christ. Remember this, that God has prepared everything for you. Tapikin mo yung self mo. God, our Lord, prepared everything for me. Piniprepare ni Lord kaya sa'yo. Okay. Sobrang preparation. Okay. God had given His only begotten Son. And the Son had promised. The Son had promised. The Son had promised. Hindi lang si God. The Son had promised. So that where I am, there will you be also. If I go, I will come again. So kaya ngayon yung gospel of Christ. Okay? Now, and then John 15:16. Okay, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Basahin niyo yung John 14:16, John 14:26, and John 15:26. John 14:16, John 14:26, and John 15:26. It is the instruction of Jesus that the Holy Spirit will be sent. Ang tawag niya doon is the Comforter, who is called the Holy Ghost. He will send the Comforter to guide us and to teach us everything that the Lord had ever told us. Okay, now that's before the crucifixion, right? So therefore, yung ordination is actually instructing us. May tiwala ako sa iyo. I am now ordaining you to do what I have done unto you, to teach what you have learned from me, to teach it freely. Okay? At inulit na Panginoon yun. After, di ba, resurrection niya, after 40 days, ascension, kasi after the resurrection, ascension, 40 days na nag-stay siya. During his ascension, nagbigay siya ng Great Commission. Okay, all power is given unto me. All exousia is given unto me in heaven and in earth. Okay? Ano sinabi ng Panginoon? Therefore, go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, teaching them to do all things according to what I have told you. Okay? And lo, I am with you even until the ends of the earth. So yung Great Commission na yan is that we are already commanded before the crucifixion. Okay, before the crucifixion. Nagbigay na ng command si Lord before the crucifixion. And then after the crucifixion, before the ascension, binigay na naman yung mandate, pinaalala yung mandate. And that's the tinatawag nating Great Commission. Take note, the word Great Commission is not found in the Bible. Inulit ko, the word Great Commission is not found in the Bible, but it is explained in the Bible. The same thing with Trinity. The word Trinity is not written in the Bible. Wala. But the description of Trinity is all over the place. It's all over the Word of God. Amen. So now, dito tayo magtatapos. I've been speaking for
almost 40 minutes. So do you have any question? The next, yung time natin is for question and answer. Okay? Or any testimony? Or sino magsalita? Can you please all open your caps so that I can see you all? Hallelujah. Praise the Lord. Pastor, magandang gabi po. Magandang gabi po sa bawat isa. Mapagpalang gabi po. Hello, good evening. Brian. Si Hello, Brian po. Brian. Opo. May share lang po ako about sa story kasi napakaganda ng story ito ni Abraham eh. Kasi di ba po barren si Sarah? Ngayon kasi hindi sila na makapaghintay ng ano, anak ng promise ni God. Ngayon, sabi ni ano 'di ba, yung si yung, ano kay Hagar, 'di ba yun yung ano katulong? Minsan ano hindi tayo makapaghintay sa pangako ng Panginoon. Pero biruin mo, uh, tinuloy pa rin ni God yung pangako sa kanya na magiging father of nation siya. More than stars, more than the seashores. So, yung faith po natin, ano lang natin, i-ankla lang natin sa kanya sa Diyos. Minsan may human limitations po tayo kasi kung ano lang napiperceive po natin. Pero huwag po tayo magtitiwala sa puso natin, di ba? Above all things, guard your heart because it's so deceitful. So, yung tiwala po natin, itutuon po natin sa Panginoon. At napakaganda rin po ng verse na to kasi sa Galatians 4:22 to 31, ito po yung promise na tayo pala yun. Hindi tayo yung pinanganak sa mula sa slave, kundi sa free woman, which is si Sarah. Tayo po yung, kung titingnan niyo po Galatians 4:22 to 31, pwede niyo po i-check. Tayo yung born na children of God na parang pinangako kay Abraham. Salamat po. Yun lang po. Amen, amen, amen. So, all of us are called, lahat ng mga Gentiles, they are called the adopted children of God. So, now we are become, kumbaga, pero kailan we have to have the same faith with Abraham. Okay? Yan yung matindi. Kasi, kaya nga yung pattern ng kingdom is nakapatong kay Abraham. Sa totoo lang, nakapatong kay Abraham yan. Kaya we have to look about unto the life of Abraham. Ano ba yung buhay niya? It was a life filled with testings. Testing. Okay. Una, you get out from your comfort zone. You trust in me. And then testing that his life will be in danger. And then you will be tested not in your not during your strong times, but during your weak times. Yan yung matindi. Kasi matanda na si Abraham. He was 70 years old when he set his journey with God and he left. Pa si Sarah. And then si Sarah is talagang matanda na. Talagang pag-aralan yung maigi ha. Okay, Sarah hindi yung matanda, hindi lang yung matanda siya kundi yung desire na magkaroon na, yung desire na magsama sila. Wala na yung urge. Wala na yung desire. So, anong ginawa ni Lord? Maraming ginawa si Lord So, kung pag-aaralan talaga natin dito, everything that God did for Sarah, so supernatural. Una, kailangan bigyan niya ng urge, desire. Okay. Second is kailangan ayusin niya yung buong katawan ni Hormones, opo, yung mga ganun. Yeah. Lahat yan, aayusin yan. Okay, magbigay tayo ng isang example. Kung maalala natin, si Peter at saka si John, papasok sila sa templo, doon sa gate called Beautiful. And then mayroon isang humingi ng alms. Take note that he was lame for 40 years since he was born. Lame. Ibig sabihin, ang legs niya, payat na. Butot balat na lang. And then, nung narinig niya yung paglakad nila, pagdaan ng mga tao, hindi niya alam kung sino yun. Tinasa na yung kamay niya. Instinct. Yun na yung life niya instinct. Pero may nakita si Peter sa kanya May nakita siya doon. And that's his faith in God. Sa dinami-dami ng mga tao doon, siya lang nakita nakakitaan ni Peter. Siya lang kinausap
And then look sa akin. Tapos gold and silver I have none, but as I have, I give it to you. What's that? It's faith. The name Ah, of Jesus Christ. Okay? Tapos stand up and walk. Kung pag-aralan natin, hindi siya naglakad kaagad. It was a supernatural thing. Kailangan ayusin ni Lord, unang-una, physical. Ano yon? Kailangan niyang ayusin yung legs. Kailangan magkaroon ng laman. mm, Pagkatapos ng laman, bubuhayin niya yung ugat. mm. Pagkatapos, hindi lang yung physical, pati mental. Yung coordination ng mind sa Apo, yung legs. nerves. Apo, yung mga nervous system, ganyan. Yeah. Ugat. K- Kasi, Vessel. Yan. kailangan mo ng PT, di ba? Physical therapist. Mm. Ano pa, yung pa, okay, nararamdam mo ba, ano yung pa, tapos come on, yung walk, yung iba nag-walk, yung mga, pero ito hindi, walang PT. May PTL ang meron coordination. PTL. Hindi PT, PTL ang meron. Praise the Lord. Amen. Amen. Hindi PT ang kailangan niya PTL. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon. Uh, he was not only walking, basahin nyo, he was jumping. Galing, no? So take note of this. When God when God does miracles, He will do it supernaturally. Apo. Okay? So yan yung pag-isipan ninyo. Okay? So sometimes, pero sa ngayon, hindi na natin nakikita yan. Why? Because ang kailangan talaga ni Lord, yung faith natin sa Kanya. Yun ang mas mahalaga. Tingnan nyo si Samuel, yung ibang mga prophets, wala silang supernatural works na tulad kay Elijah, kay Elisha, o tulad sa ibang mga propeta. Pero ang meron sa kanya kay Samuel is his faithfulness. Kaya ang Panginoon, ang gusto niya sa bawat isa sa atin, faithfulness. Never compare yourself with the works of others. Never compare your ministry with the ministry of others. Never compare your church with other churches. Nakuha natin. Because ang napakahalaga is that kumusta tayo sa Kanya. Okay? You don't have to compare. You just keep on praising the Lord. Okay? Apo. Okay, so that's good. Thank you, Brian. Thank you for sharing that. Ang galing. Okay. Christian, anak, ikaw, meron kang gustong sabihin? Opo, Tay. Good evening po sa lahat. Testimony lang po kasi nakarelate na naman ako dito sa Ambassadors of Christ. Di po nga ba pagka tayo naging Ambassadors of Christ, syempre ang isang ano natin is makapag-soul win tayo, makapag-ano tayo ng mga taong naliligaw ng landas. So, I think na-mention ko na po sa inyo or probably kay Nanay Rose before during sa communication namin na I have friends and I have a friend, Filipina friend, and also I have a manager na yung alam niyo yung very heavy yung kanilang mga ano, meron silang bigat sa loob nila. But then kasi ako hindi pa ako talaga ganun ka-deeper sa when it comes to like sa exhortation or yung although ako ang way ko is I don't push them na ito ganito ang salita ng Diyos. Ayoko yung ganun. So I just show it ang way ko is pinapakita ko kung ano yung nakikita nila sa akin. Kung gaano ako ka-strong na meron akong Panginoon sa buhay ko. So, ang isang testimony ko just last week na naman po is yun nga yung Filipina friend ko. Di po ba si Lyndon nga po yung nag-initiate after nung men's group nila si Lindo yung nag-initiate ng hosting dito sa bahay para dun sa men's group. So, in-include ko na rin yung women's group kasi para meron din silang, para may all-in-one na although papasok pa po ako during that time. Pero God is so good kasi yung naging
okay lahat, naging smooth na una pa yung women's group and then after that yung men's group. So yung friend ko before that, in-invite ko siya na pumunta kasi may mga recent invitation ako sa kanya na she always missed kasi marami siyang reason, ganyan. Pero um, God is so good kasi I always pray for her. I always include her in my fasting kasi talagang I know that she have something in her na parang gusto niyang mawala. Although kasi ano siya ano nakalimutan ko ano na po yung ano niya parang basta isa siyang Christian din po siya. So nung pumunta siya, praise to God, nakapunta siya noon dito sa bahay that Friday. And then during sa women's group namin, natuwa ako kasi ayun nga, nakapag-relate siya. Kumbaga, parang nabuhayan siya ng loob. And one thing na parang ano ko, naiyak ako kasi parang sabi ko, Lord, you answered again my prayer. Kasi kahit hindi ko pinipili sa isang tao, you work, sabi ko. You anoint her, sabi ko. Yung bang parang yung Holy Spirit talagang nag-ano sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin during dun sa women's group namin, habang na-mention niya yung isang bagay, sabi niya sa akin na, alam mo Christian, sabi niya gano'n sa akin, isang bagay hindi ko makalimutan na sinabi mo sa akin is worrying is a sin. So every time na I worry, sabi niya, I remove that. I pray and I trust God, sabi niya gano'n. So naiyak ako kasi parang alam mo yung sa buhay ng isang tao, parang ang laking bagay din, alam niya yun. Tapos madala mo siya, maisama mo siya, and then unti-unti, I hope really na talagang makapag-ano na rin siya, although kasi ang layo niya sa akin probably 25 minutes drive going to my place. Pero parang talagang meron siyang willingness sa puso niya na makabalik ulit sa Panginoon. And then yung last time din, yung manager ko na naman, parang nakikita niya sa akin, yung bang parang glow, yung ano ni Lord sa akin. So sabi ko sa kanya, sabi ko, I mentioned to her that ganito, kasi ang sarap ng buhay ng Kristyano, kahit marami tayong pagsubok, when you trust God, sabi ko, when you have faith, lahat yan inaalis ni Lord, gumagaan ang buhay natin. Sabi ko, kasi she always mentioned about all her burdens. Tapos yun nga, tapos sabi ko sa kanya, one time, if we have the women's group, I will invite you. And she's also willing. Ayun, thanks to God for all of it. Amen po. Yan ang maganda sa maganda sa fellowship. Yan yung fellowship. Okay, so yung mga banding na yan, that's called fellowship. Kaya napakahalaga talaga ng fellowship. And you do not need to, halimbawa, nag-fellowship kayo, pag-usapan ninyo, panay word, hindi eh. Kasi your testimony, mismo yung witnessing is already kumbaga, you are already representing God. Kaya dapat ang pinag-uusapan ninyo is kumusta ang buhay, kayo ito, kwentuhan kayo, minsan nagkakaroon kayo ng fun and games, katuwaan, minsan mga, kung anong nasa isip niyo pwede niyo gawin, basta it is, kumbaga, righteous. May mga iba naman kasi, kanilang banding, iba eh. Tulad ng isang kaibigan ko, na ministro, hindi pastor, ministro. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng ministro, sabi pa naman sa akin inom tayo. Iba yung banding nila eh. Yun yung banding nila. Iba yung banding nila. But he is a minister. So, iba yung sa akin. So, hindi ko kaya yun. Kaya, in accordance to the word of God. So, maganda yon, maganda yon. At yung testimony kasi, yung witnessing, thank you anak sa sinabi mong yan, hindi mo kailangan magbaon ng maraming verses. Hello? Oo nga, tali-talino mo nga. Pero, Totoo po yun. di ba? Ni isang verse, hindi mo ma-apply sa buhay mo. Di ba? Yun nga po, opo. Aanin mo yung maraming baon kang verses pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Yun naman po yung ano ko. Kaya it is better na makita nila sa'yo how God glorify in you. Kesa may baon ka ng maraming verses na hindi naman nila nakikita sa'yo sa puso at sa puso mo. Yeah, yeah. Kaya fellowship is about showing Christ in you, not preaching Christ. Kasi fellowship nga ron, hindi naman preaching. Okay, so fellowship. Okay. So thank you anak. Napakagandang napakagandang testimony yan. Okay, anyone else? Anyone else? Meron ba kayong mga pasasalamat
Okay, update lang. Andito na rin si Ate Sheila. Hi, Ate Sheila. Okay, so update lang. God really answered our prayers. At nung Monday, kami po ay pumunta sa flag raising ceremony. At nakakatuwa po. Praise the Lord. Talagang bawal tayo sa liga. Ate Sheila, bawal tayo sa liga. Pinagbabawalan tayo talaga sa liga eh. Hindi na tayo nag-share ng word doon sa mga kapitan. And then pinipilit ako ng DLG na mag-share. Pero sabi ko, wag muna kasi maiipit ka. So, verify ko muna sa kanya kung talaga pinagbabawalan. Sabi niya, yes, pinagbabawalan. Bakit pipilit? Bawal na nga eh. Basta yung sa pulis, BFP at saka sa kanya, yung tatlong ito tuloy pa rin. Kaya, at bakit answered prayer? Kasi nanalo yung gusto nating ipanalo. Okay? Nanalo ang dapat nating mangyari. So God is really great. Kaya ipag-pray natin yung papasok na bagong mayor, si Mayor Alma Lumibaw. Ipag-pray natin na higitan niya ang nagawa ng ating past mayor. Ang pinakamaganda dito is that kasama niya ang ating deacon, walang iba kundi si Ate Sheila. So siya yung magiging niya doon, siya yung taga-nudge, siya yung taga-tulak, siya yung taga-paalala sa kanya. Kaya yan ang napakaganda. God is good, God is good, God is good. Okay, so meron pa po kayong mga nais patotoo? Okay, nakaisang oras na po tayo. Okay. Mga women's, meron kayong gustong i-announce o pasasalamat? Wala. Mababait sila ngayon. Nahiya silang magsalita. Okay. So anyway, God is good. So let us first go sa natin sa mamaya pag-pray ko yan. Okay, so inuulit ko sa lahat ng mga nagdanais na may prayer request, i-mention nyo lang sa either sa group chat natin or directly sa akin o kung nahiya kayo sa akin kay Pastora so that may pag-pray din natin yon during our morning devotions. Okay? So before we go to our prayer, punta muna tayo sa communion. Mga kapatid, sa next na family altar natin, mauuna po yung communion bago ang word. Okay? So mauna muna after the praise and worship, the praise and worship tuloy, after the song, punta tayo sa communion and then scripture reading and diretso na sa word. Okay? So magiging ganun pong setup natin sa next na family altar. Okay, sige, taas po natin ang tinapay, tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagkilos sa bawat buhay ng bawat isa. You are the God that we serve and you are the God that holds true sa lahat ng mga pangako ninyo sa amin. Salamat po dakilang Ama at patuloy na nais namin kayo lamang po may taas maluwalhati sa aming buhay. Salamat po sa pagkain namin na tinapay na ito. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Taas natin ng Diyos. Muli dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong presensya, sa inyong pagsama sa bawat isa. Patuloy na pagpalain niyo po kami, sampu sa aming pamilya, sa lahat ng aming mga ginagawa, maging ang aming simbahan, na kayo lamang pong patuloy na magbigay gabay sa bawat isa, na kami dalhin niyo sa landas ng nais niyo, landas ng inyong tagumpay at kaayusan. Salamat po because we believe, O God, that you will continue to teach us and to guide us every day sa lahat ng aming mga gagawin. Therefore, Lord, we will drink this cup in worship and in thanksgiving. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po tayo manalangin. Minsan pa dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo.
Salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid ko na narito. Sa lahat ng mga problema na aming kinakaharap. Sa sakit karamdaman, sa ngalan ni Kristo Jesus, ang presensya mo lamang ang aming nais. Sapagkat kapag andun ang inyong presensya, ano doon po ang tagumpay. Ano doon po ang lahat ng mga pagpapala. Because you are our blessor. You own everything. You have everything. Therefore, we will trust in you in everything that we do. Salamat po dakilang Ama at pagpalain niyo rin po ang mga gawain namin sa lalong-lalo na po sa aming DVBS. Kayo pong patuloy na magpala at patuloy na mag-provide sa mga pangangailangan ng mga bata, mga teachers at maging ng simbahan. Salamat po dakilang Ama. I declare right now in the name of Jesus sa bawat buhay ng bawat isa na narito ang patuloy na patnubay at gabay ninyo. That as they continue to trust in you, to have that humility and fear of the Lord, riches and honor and life will be upon them. Because yan po yung pangako ninyo. As we delight also in thy presence, you will give us the desires of our hearts. Salamat po dakilang Ama. Patuloy na ang inyong pagsama, ang patuloy na paggabay, ang siyang sumaamin. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, ano tayo? Open cam tayong lahat. Tapos point up tayong lahat para at least makaano tayo. Sige po. Hallelujah. Okay. So, okay, yung iba hindi makapag-open cam. Okay, sige, tingin sa camera. Okay, ready? 1, 2, and okay. Isa pa. Sandali po. Ako po ay multitasking. Isa po. Ready? 1, 2, best smile. Okay. Diyan po nagtatapos ang ating gawain. Okay. Mga kapatid, good evening. God bless everyone. Good night, everyone. Good night.